Osama. I got Osama for 50 rupees. And they're also trying to sell me Masood. Tayo ata yung unang-unang grupo ng Filipino journalists na pumasok dito sa Afghanistan. Festival, nalaglag! Bok, sa birthday ko yun ang cake natin ha. Kuskating tayo, kuskating. Magandang gabi Pilipinas, narito kami ngayon live mula sa Kabul. Bumagsak na ang gobyerno ng Taliban at sari-saring armadong grupo ngayon ang nagkalat sa buong Afghanistan. Sa katunayan, nang papunta kami rito mula sa syudad ng Jalalabad, ay hinarang kami ng mga taong armado ng AK-47. Pinilit kaming bumaba ng aming sasakyan at ilang beses din kaming kinasa ng barel. Ninakawan kami na kinuwanan kami ng ilan sa aming mga kagamitan, pati ng aming pera. At sa kabutihang palad ay nakunan pa ng ating kasamahan si Val Cuenca, si cameraman Val Cuenca, ang mga sandaling yon. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Edward. Happy birthday to you. Yan, subukan mo si Val. Subukan mo kayong dalawa. Nakakita kami ng rally ng kababaihan, protesta laban sa pagsuot ng chadri o ng bukra o mas na burka ang talukbong ng mga kababaihang Muslim. Take it away. Sa Pakistan pa lang maninibago ka na. Iisa ang kasuotan ng mga kalalakihan at ang mga kababaihan, minsan lang maanigan ng liwanag ang kanilang mukha. Pero mula ng atake sa World Trade Center, ang Pilipinas, ang Pakistan at Afghanistan ay para na lang magkakapit-bahay. Nung nagsimula yung giyera dun sa bombing sa Afghanistan, maraming Pilipinong napilitang bumalik mula Pakistan. With developments now in Afghanistan, do you think it's time for them to come back? I rather watch first. Let's watch out for further developments. Because, I mean, as far as the area is concerned, it's not yet well stabilized. There are still areas controlled by the Taliban. Isang oras na lang ang border mula sa syudad ng Peshawar. Dito nanirahan ng mga Afghan na pinagtabuyan ng digmaan. Yung mga tao dito, contrary siguro sa ating alam o nababalitaan, sa mga balita, actually mababait sila. Nakangiti, pwede ka gumala sa mga lugar kamukha na ito na walang pumiperwisyo sa'yo. What is your name? My name is Abdul. You're Pakistani, Afghan? Afghan. All of you here Afghan? Yes. Isa sa mga una napansin namin dito, kapareho na sa atin, yung paraan nila ng pagdedekorasyon sa mga sasakyan. Magarbo at makulay na makulay. Malaki yung pagkakaiba ng Cobalies dito. Isa sa Mindanao. Unang lugar, Maalikabok. Maraming tao pa rin hindi katulad sa Mindanao na medyo matatakot ka, maraming armas. Dito, mga tao nga tawag sa'yo, Hapones. Tawag nyo sa akin, Japanese sa'yo, Japanese. Take pictures. Pero dahil suot ko to, pero mukha akong Hapon. Osama. I got Osama for 50 rupees. And they're also trying to sell me Masood. But I said, we already have Masood, but now we have Osama too. But it is in Farsi. You cannot read.
Sa sulok pala nito ng Peshawar ay meron tayong kababayan, si Susan de la Cruz Bradley, asawa ng Norwegian relief worker at dating residente ng Kabul. How are the Afghans like? Ano ang ugali nila? Anong klaseng tao sila? Kasi pag umpisa ako magsalita niya, nakakaiyak eh. Sige. Kasi talagang mababait sila. Mababait talaga, iba. Talaga ang culture nila talagang iba talagang iba. Pag palibasa sa dami ng mga nangyaring pinagdaanan nila, edi walang katahimikan ika nga. Halos lahat ng tao walang trabaho. Once na nakakuha sila ng trabaho sa NGO, itinuturing kanilang hari o reyna, kulang na lang na isusuot yung sapatos sa paa mo. Sa Peshawar ay nakasama namin ang isa pang Pilipino, si Dennis Sabangan, photographer ng Philippine Daily Inquirer. Anong dapat suit mo? Dapat ba nakasuot mo? Hindi naman okay lang katanong. Huwag ka lang mag-English. Pagkakama ng Amerikano ka. Galit sila sa Amerikano. Kailangan mag-Tagalog ka o kaya mag-Bisaya. Isa lang mag-Bisaya ako sila, nakangangat. Unang araw ng Ramadan, nabigo ang mga militanteng Muslim na magsagawa ng demonstrasyon. Sa kainitan ng pambobomba ng mga Amerikano, ay 10,000 armadong Pakistani ang tumawid ng border para sumaklolo sa Taliban. Karamihan ng mga Pakistani ay debotong Muslim, pero hindi lahat ay maka-Bin Laden. Isa na dito ang aming kaibigan. Tingnan mo. 16 lang si Zumi o Azim Sajjad nang maglayas at mapadpad siya ng Pilipinas. Nakapag-asawa ng Pilipina, si Shaira, sikat na artista at direktor si Zumi. Ginamit namin ang kanyang koneksyon. It was nice meeting you all and I hope I see you all back alive. I don't do this in the Philippines, but you know. Mahigpit ang bili ni Zumi sa aming driver, huwag hihinto hanggang makarating ng border. Okay. Amen. Sinamahan kami ng escort na sundalo. Dito pa lang sa Khyber Pass, na bahagi pa rin ng Pakistan, ay nagkalat na ang mga bandido. Alas 2 ng hapon, Sabado, nakatawid kami ng border. Tayo ata yung unang-unang grupo ng Filipino journalists na pumasok dito sa Afghanistan. Sa panahon ng Afghan War. Magmula ng magkagulo at magpatansikan Taliban. Ganito talaga pag walang gobyerno, walang batas na kailangan sundin. Sa tabi lamang ng mga kalsada ay nagkalat ang mga labi ng tangking Ruso. Imik yung buong biyahe namin, parang normal yung buhay ng mga tao. Tapos nakarating kami sa lugar na to. Sa pakumpas-kumpas, sa pagsenya-senyas, hindi kami magkaintindihan. Nalaman namin na narating na pala namin ang Jalalabad Airport. Di kami nagkakaintindihan kanina kung ano yung sinasabi nila. Mahirap dito makipag-communicate sa mga tao. Pero pinipilit kami dalhin dito ng mga Northern Alliance. Ito ang gusto nila pakita sa amin. Helicopter, apparently, ng Taliban na pinasabog daw ng mga Amerikano. Pati yung buong runway nito ay may mga bahagi sa runway na ito na kung saan bumagsak yung mga bomba ng mga Amerikano. How old you? You how old? 33, me 33 years. You there? Somewhere over there, okay. Sabi ng bago naming guide na Afghan, bagaman di kami nagkakaintindihan, mukhang ang gusto niya mangyari ay dumaan kami at sundan yung trucks ng tangke, papunta sa tangke. Ang delikado kasi dito What do you say? may mga mina pa raw na nagkalat dito. Ano James, tingin mo tuloy na natin lakarin to? Sige. Hindi na ng tangke, walang mina yan. Pumapal na ang alikabok sa Afghanistan sa dami ng mga dayuhang hukbo na dumaan dito. Sina Alexander the Great, Genghis Khan, mga British at Ruso. Ngayon naman mga Amerikano ang dumadaan. Mapaamo naman kaya nila ang bansang nasanay na sa digmaan. Mula dito sa Afghanistan, ako ang correspondent Patrick Paez.
5 oras lang daw ang biyahe mula Jalalabad hanggang Kabul. Binalaan na kaming ito ang pinakapeligrosong parte ng biyahe. Sobrang ingat ng driver namin. Kaya tuloy, nadisgrasya kami. Pinarang kami ng mga ito, armado at mainitang ulo. Namin, tinutukan kami ng baril, pinababa ng sasakyan at pinalakad palayo. Yari, totodasin na yata kami. Si Val Cuenca, veteranong cameraman namin, nagawa pang mag-roll ng camera. Friends, journalists. Nakiusap kami pero di nila kami naiintindihan. Unang pinagdiskitahan ang mga gamit namin. Tapos, ang pera at iba pang laman ng bulsa namin. Philippines. Si Patrick ang pinag-initan. This passport. I got this one. Tapos si Val at ang kamera. Panay ang kasa nila ng baril. Nananakot habang ninanakawan kami. Maya-maya pa, pinabalik na kami sa sasakyan. Okay, let's go. Papalayo na ay nililingon pa rin namin sila. Baka bigla kaming barilin sa likod. Kalmado kaming lahat. Asar, pero kalmado. Takot, pero alerto. Inagaw nila mga gamit at pera namin. Pati yung akala nila'y Philippine dollars. Lahat yung $200 ko. Dahas at armas ang batas dito. Mas mahal pa yata ang kambing kaysa buhay ng tao. Ito pala ang Afghanistan. Hindi nalalayo sa gulo ng Pilipinas. Wala kaming imikan sa sasakyan. Naintindihan na namin ang babala nila. Peligroso nga ang lugar na ito. Ito ang siyudad ng Kabul. Pasok namin 4 na araw matapos lisanin ng gobyernong Taliban. Bugbog na sa 3 dekadang giyera, winasak pa itong lalo ng mga $milyong na bomba ng US. Tahimik ang mga kalye ng Kabul. Tahimik, pero hindi payapa. O nga't may busal na ang mga pangil ng giyera, pero nakahanda pa rin itong sumabak sa labanan anumang oras. Terrible ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang dating maganda at eleganteng syudad, ilang ulit ng sinagasaan ng digmaan, pero patuloy pa rin siyang ipinaglalaban. Anong misteryosong ganda ang itinatago ng makapal na belo ng alikabok at giyera? Narating namin ang Kabul sa isang makasaysayang yugto nito. Nakakahiyamang aminin nang mag-report kami ng live dito sa Pilipinas, ang pinakamalaking balita pagdating namin ay tungkol din sa sinapit namin. Pinilit kaming bumaba ng aming sasakyan at ilang beses din kaming kinasa ng barel. Ang totoo po, asiwa kami sa report na yon. Nagpunta kami dito para maghanap ng balita, hindi para ibigay. Mas masaklap ang sinapit ng 4 na journalist kinabukasan. Hindi daw sila ninakawan, basta na lang pinaulanan ng bala. Lahat patay. It's not big problem. No, I know, but we are a government television. Where is Umaapaw sa journalists ang Kabul Hotel Intercontinental. Buti na lang, nabigyan pa kami ng 5-star accommodation sa isang bakanting bodega. Wala kaming kwarto, wala kaming pera, wala kaming visa, wala na kaming gana. Siksikan na sa bodega, nagawa pa rin namin kumuha ng Japanese borders. Sandaling tulog lang, gising agad. Kilos periodista, hindi turista. Alam niyo ba kung anong oras na? Alas 3 ng umaga. Birthday ko. Bakit kami sa rooftop ng 5th floor? Proud out. At hindi kami sigurado kung live kami. Ewan ko ba't namin ginagawa to? Dito, sinubok ang tatag at tino naming lahat. Handa kami sa hirap at peligro, pero hindi sa sobrang ginaw.
Good morning, Connie. Dito naman sa Kabul Nagbibiro pa si Ed na mag-report. Nakangiti pa kaming lahat. Traffic dito dahil mahal ang gasolina. Pero pagkatapos, ito ang di ninyo napanood. Gipit man at nagtitipid, di namin pwedeng pabayaan ang kasama, lalo na't birthday niya. Yes. Thank you. Isa lang ang wish ko para sa birthday ko. Okay. My only wish for my birthday is that we all get home safe. Yeah. And that, my other wish is that you and your home and your country will always be safe. Walang gobyerno nung dumating kami sa Kabul. Nakikipaglaban pa ang Northern Alliance at salat sila sa tao. Wala ding bangko, mahina ang negosyo. Pero sa palengking ito, siksikan ang money changers at sako-sako ang dalang pera. Ayaw nila ng Philippine dollars, US dollars at Pakistani rupees lang ang pwede. How much? $1 to... Bagsak ang ekonomiya, pati ang kanilang pera. $1 katumbas ng 44,000 Afghan rupees. Isang bayong na pera ang isang itlog. 2 sako ng pera nila makakabili ng isang basket na pagkain. 21 anyos lang si Fata. Naging guide, translator, tagaluto at runner namin. Kahit alam niyang gipit kami sa budget. Malalim mag-isip, lalo't tungkol sa buhay at sa bansa niya. Dark mind, I mean is those people, they are having guns, they are holding Kalashnikovs, they don't know what a human means. They don't know what should a human do in a society, what should a human do in nature. What should a person do for his country? Malalim din kasi ang mga sugat na iniwan sa kanya ng gera noon. 11 anyos lang siya nang bagsakan ng bomba mula sa isang Russian helicopter. 8 taon siyang naratay sa ospital bago muling nakalakad. All my body were burned. And did you ask why this happened that time? On that time I was on myself. I asked myself, what I have done? What is my crime that I am going to be injured by these people in this age? Pinakagrabe daw ang pamumuno ng Taliban. Very dangerous life during the Taliban. For example, nobody was allowed to walk on the street without tying turban, without having bird, without wearing Islamic dresses. So the girls were not allowed to go to school, the women cannot work in any organization. Pinakamatinding biktima ng konserbatibong Taliban ang kababaihan ng Afghanistan. Inalisan ng karapatan at sapilitang pinalukbungan ng kanilang tradisyonal na belo, ang burka. Dahil burka ang simbolo ng pang-api sa kababaihan, ang paghuhubad ng burka sa kalye ay naging matapang na forma ng protesta. Guro sa eskwelang babaeng ito. Kahit daw alisin na ang burka, wala pa ring trabaho ang mga babae. Hindi na nga bawal magtrabaho. Ang problema, walang bukas na negosyo, opisina o eskwela. Nasaksihan namin ang kilos protesta ng mga babae sa komunidad na ito. Masyado daw nakatutok sa labanan ang media. Baka makalimutan na ang mas mahalagang kwento dito. Ang buhay ng mga ordinaryong Afghan, lalaki at babae, matanda at bata. Higit daw kaysa mga may hawak ng baril o mga politiko, ang pagbangon at muling pagsigla ng isang bago't modernong Afghanistan ay nakasalalay sa mga tahimik at di kilalang mga taong ito. Nasaksihan namin ang terribleng ganda ng antigong syudad na ito. Ang inosente, misteryosong mga mata sa likod ng mga burka. Ang mga pader, gusali, bahay na pinulbos ng sari-saring armas galing sa mayayamang bansa. Nakita po namin ang simpleng pamumuhay ng mga taga rito. Ang kanilang mga sugat, tatag, tapang at kabaitan. Ongat dinambong kami dito ng mga armadong bandido. Pero hindi sila ang Afghanistan na maaalala namin. Tiningnan namin ang mga guho ng Kabul at nakita ang mga batang halos lumpuhin ng mga bomba. Tiningnan din namin ang mga natuwing sugat nila at nakita namin ang mga gusaling pinulbos ng tingga. Darating din ang araw
ang babangon. Jim Libiran po ang inyong correspondent. Pangkaraniwan siyang soccer field, pero madugo ang kasaysayan ng Ghazni Stadium sa Kabul sa ilalim ng Taliban. Ilang taon na nakakaraan may nagpunta rito ng isang Pakistani football team sa Kabul. Ang problema, nagsuot sila ng shorts. Bawal yun sa Taliban. Ang ginawa ng Taliban, kinalbo silang lahat at dineport sa Pakistan. Mula noon, ang football stadium na to ang naging simbolo ng karahasan ng Taliban. Dito pinarurusahan at binibitay ang lahat na nagkakasala sa kanilang makitid na batas. Ngayong wala na yung Taliban, bumalik na ang laro, sigla at tawanan sa stadium na ito. Nung panahon ng Taliban, hindi laro ang pinapanood dito. Dito dinadala ang mga lumabag sa batas. Ang iba'y nilalaslas ang leeg, ang iba na may pinuputulan ng kamay at paa. At ang pinakakilalang imahe ng stadium, ang execution ng babaeng ito. Hindi kalayuan sa stadium sa Afshar District, kitang-kita mga gusali at bahay na dinurog ng giyera. Kilo-kilometro mga distritong kalansay na lang. Ito na marahil ang pinakamalaking krimen na ginawa sa Kabul. 50,000 ang sibilyang namatay dito. Pero hindi Taliban ang may kagagawan nito. Mula 1992 hanggang 1996, nag-away-away ang mga warlords ng Afghanistan. Ang Pangulong si Rabbani, ang Defense Minister na si Massoud, ang Prime Minister na si Hekmatyar at ang warlord na si Dostum, ginawa nilang playground ng Kabul. Kahit sa Western media, kaunti lamang ang nakapunan nito. Ayon nga sa The Independent, isang periodiko sa London, mga dating kriminal din ang sinusuportahan ngayon ng kanluran. Ano kaya ang pinag-iba nila sa Taliban? Minsan nasaksihan namin ang kawalan nila ng disiplina. Sa Jalalabad Airport, habang seryosong nagdarasal ang isang sundalo, pabirong sinusundot naman siya sa puwet ng kanyang mga kasamahan at nagpapatawa sa harap ng kamera. Sa Taliban, binitay na kagad ng mga ito. Halos 1 linggo din kami sa Afghanistan, nakikipagkiskisang palad sa mga maperang dayuhan at sa mga walang perang lokal. Kahit yatang tinulugan namin ang Kabul Intercontinental, akala mayaman kami. Natulog lang kami sa sahig, walang kama, walang banyo. Pero walang pakialam ang intercon kahit wala kaming budget. $100 a night daw. Nagsiksikan lang kami sa sahig. Iba pala pag nagkakaamuyan kayo ng paa ng mga kasama mo. Masusubukan kahit ang pinakamatalik na pagkakaibigan. Sa pagtitipid, umabot sa puntong naglalaga kami ng itlog. Kung kakain ka naman sa intercon, 2 lang pala ang putahe. Rice with meat at rice with chicken. Hindi naglaon, nagpasya kaming gaya ng maraming periodista, panahon ng umuwi. Ubus na ang pera namin, tumataas ang presyo sa Kabul. 30 litrong gas katumbas ang 2,000 piso. May libre pang tubig na hinalo. Dumarami rin ng mga bandido at masasamang loob na nagsasamantala sa mga periodista. Siniranan ng mga bandido ang kalsada papuntang Pakistan, maswerte ka daw. Pagkatapos problemahin ng papunta sa Kabul, problema naman ngayon ang pauwi. Mayroon namang ilang plane flights, pero ang UN humihingi ng $2,500 bawat tao para ka makasakay sa eroplano nila. Buti pa ang BBC, nakatawad kami. $2,000 lang. Hindi namin alam kung saan namin kukunin ang pera, pero bahala na si Batman. Kung itulak kami sa eroplano, okay lang. Basta hindi Kabul ang bagsak namin. Mula Kabul, mahigit 1 oras papuntang Bagram Air Base, na hawak ngayon ng British Marines. Kitang-kita sa daan ang init ng labanan sa lugar na ito. May ilan kaming nakitang patay sa tabing kalsada, pero ayaw tumigil ng tsuper. Sa Bagram Air Base, nag-abang kami sa tarmac ng kahit anong eroplano magsasakay sa amin. Marami namang eroplano nagkalat sa airbase, hindi lang umaandar. At hindi pasahero ang sakay, kundi bomba. Susuko na kami nang biglang dumating ang isang C-130 ng United Nations. Pansin kaagad ni Val Cuenca na pag magmaneho ang piloto, akala mo saraw ang dala. Doon namin nalamang mapalad talaga ang mga dukha. Nilapitan na namin Red Cross. Tuwang-tuwa kami kasi hindi namin malaman kung kailan kami makakabalik dahil ang daming etche-bureche ng iba doon. Ayaw kaming pansinin ng mga puti dahil makikisakay nga lang kami sa UN. Salamat naman, Filipino Connection, Filipino Network. Laking bagay talaga. Ang sa pinakahuling sandali, ito si Captain Del Mundo, sir. Hindi. Ako si Captain Titigan ng mga dating Air Force kayo, mga dating Air Force, mga kasama natin, sila yung mga matatapang na lumipad dito papuntang Pakistan o papuntang Afghanistan noong mga panahong walang gusto mag-landing dito. Ang crew ng C-130 puro Pilipino, naghahatid ng relief goods sa Afghanistan.
Higit sa lahat, babalik silang Pakistan. We've been all over. First is in Cambodia, UNTAC, then in Somalia, and then in Rwanda, and in Angola, and recently in Congo. And we are doing airdrops also for Southern Sudan. Very proud ako na maging Pilipino kasi isa ako sa mga taong tumutulong dito sa Afghanistan. If the runway is secure, we can land there like what happened in Rwanda during the genocide. Kahit nagigera sa paligid, basta secure lang ang runway? Secure lang ang runway. We can get in and extricate any people who are around the runway or airport. Laking gulat ng mga kasama naming periodista nang malamang nakalibre kami ng sakay. Matapos may baba ang kargamento, nagmadali kami sumakay. Pero habang sumasara ang rampa ng eroplano, nakaramdam kami ng biglang lungkot. Kulang pa nga ang aming tinagal sa Kabul upang sapat na maintindihan ng bayang ito. Pero maraming ipinabaon sa amin ng Afghanistan. Maraming bangungot, pero marami ring pangarap. Nakilala namin ang mga pangkaraniwang tao na pilit itinatayo ang kanilang dignidad sa isang hindi pangkaraniwang panahon. Nakita namin ang mga bandido, nakilala namin ang mga bayani. May mga makitid ang utak, may mga maganda. Dahil sa salamin ng Afghanistan, minsan nakita rin namin ang anino ng aming mga sarili. Akong iyong correspondent, Ed Lingao, Afghanistan. Limang oras lang daw ang biyahe mula Jalalabad hanggang Kabul. Binalaan na kaming ito ang pinakapeligrosong parte ng biyahe. Akala namin na nanakot lang sila. Paano nga naman? Napakaganda ng paligid. Para kaming pumasok sa black hole at napunta sa panahon ni Kristo.